Binigyan diin ni Senate President Cheese Escudero na makabubuti ang pagbabawas ng pondo ng Department of Public Works and Highways upang maiwasan ang korupsyon. Ayon sa mambabatas, mas praktikal at makabubuti na tapyasan na muna ang pondong ilalaan para sa flood control at ibuho sa ibang mga sektor. Mula sa mahigit 881 billion pesos na panukalang pondo ng DPWH para sa susunod na taon, nasa 250 billion pesos nito ay nakalaan sa flood control projects. Ayan, ito po, dyan pumasok yung insertions. Naalala nyo? Huwag po natin kakalimutan. Ang naging problema, pinagbulan po niyan ay yung insertion. Hindi po yan ang pinagbatihan nila. Na budget dapat ng Pilipinas. Pero nasingitan. Mahilig sa insert. Ito si Tambaluslos. Ito namang si Bongbong Marcos, pumayag magpa-insert. Nagpa-insert siya kay Tambaluslos. Ganyan yung magpinsan na yan. Nagpapapasok. Pinapasok, nagpa-insert. Nag-insert si Tambi, pinayagan ni Bongbong. Pinirmahan niya eh. Pero maganda ang nangyari ngayon. Alam naman po natin na tinanggal na po as Senate President si Cheese Escudero. At maganda itong sinasabi niya. Bago siya mag-iwan dito, bago niyang iwan ang pagka-Senate President niya, parang gusto niyang gutumin sila Tambaluslos. Siguro sa tingin niya nangangayayat na si Tambaluslos. Tumataba na. Papayatin natin. Papayatin din natin si Saldico. Akalain mo, gustong bawasan muna. For the meantime, yung budget ng baha. Kawawa naman sila Tambaluslos niyan. Diba? Sino ba nag-insert? Sabi nga ni Chanko, nag-insert to si Tambi at saka to si Saldico. Di ba? Kawawa naman sila. Pag binawasan mo ang budget ng DPWH, ang daming magugutom na anak nila. Hindi na makakakain sa Grand Hyatt. Kawawa naman yung pamilya. Pambira to si Cheese Escudero, tinanggal ng Senate President, nag-iwan pa ng problema doon sa mga buhaya. Pero good job ito. Seriously, good job itong ginawa ni Cheese. Kaya lang para sa akin kulang. Alam nyo, dapat tanggalin muna talaga ang problema patungkol sa budget ng flood control. Anyway, nagbaha naman eh. Di ba? Nagbabaha pa din naman. May budget, bilyong-bilyong budget, baha din naman. Di tanggalin mo na lang. Tinapyasan nyo yung PhilHealth. Tinapyasan nyo yung DepEd. Yun ang kailangan ng bansa natin. Doon nyo ilagay. Huwag na muna yung flood control. Wala rin namang mangyayari. Maniwala kayo. Hanggat hindi nakakulong, etong mga mambabatas na nakinabang dyan sa flood control, walang mangyayari dyan. Maniwala kayo. So tanggalin nyo na lang yan for the meantime. Yung buo, pangkabuuang proyekto. Paliwanag ni Senador Escudero, baha ang pondo para sa flood control na mas malaki pa sa pondo para sa mga bagong kalye at tulay. Habang 13 billion pesos lang ang halaga ng mga kinakailangang bagong silid-aralan. Kung hahayaan niya ito, dadagsa ang kritisismo sa naturang budget. Kaya wag na rin muna kasi pwede namang, alam mo, ang daming naging ghost projects di ba? Binadgetan 'yan. No? Sang-ayon ako kay Cheese Escudero, alam mo, nung una ayaw ko to si Cheese Escudero. At nakita ko yung niya eh. Nakita ko kung paano niya hinandle yung impeachment hearing nila sa Senate, paano siya nanindigan. Alam nyo, mga kapwa DDS, maaring hindi kayo sumang-ayon sa akin. Pero, I don't know sa inyo. Nakuha talaga nito respeto ko. Alam nyo naman, binatikos ko to kasi ginawa tong waiter ni Cheese Escudero, ni Lisa, di ba? So, may mga nakikita akong hindi magaganda sa kanya. Pero sa kabuuan,
Wala din naman perpekto. At nakita ko, nagsakripisyo siya eh. Alam naman niya yung kahihinatnanan niya. Yung kakahinatnan. Yung kanyang magiging problema dito. Pero tinuluyan pa rin niya. Kaya ngayon, kahit wala naman siyang talagang kasalanan, siyang sinisilipan pa. Wala naman siyang pakinabang, siya pa ang sinilipan. Pinatanggal pa siyang Senate President. At maganda pong yan, pangitain sa isang tao. Palagay ko dapat suportahan natin to si Chis Escudero. Mga DDS, ito ay talagang, ito yung mga taong nirespeto. Hindi yung sumusuporta sa ngawa. Sumuporta siya hanggang kailangan niyang magsakripisyo. And hanggang sa huli, nanindigan siya. No? So maganda yun. Kaya lang para sa akin, ang sabi ko nga, dapat in totality, dapat tanggalin na po ang buong flood control projects. Wala namang walang pakinabang eh. Kaya tingnan po ninyo ito ha. Kaya po mga kababayan ko, wag po nating kakalimutan ito. Okay? Ito yung siyam na hindi pumayag na una, hindi sila pumayag na mapa-impeach si BP Sara. Ito yung mga taong sumunod sa utos ng Supreme Court. Ito yan, mga yan. And at the same time, sila din yung hindi pumayag, hindi sila sumang-ayon doon sa palitan si Chis Escudero. Kaya ako, siguro, ibibigay ko tong time na ito. I salute you, Chis Escudero. Yan ang paninindigan. May sakripisyo. Hindi puro kuda ay may Marcos. Ha? Kasi wala pang napapatunayan eh. Patantayin natin. Baka naman in time, may mapatunayan si Amy Marcos. I'm really hoping may mapatunayan siya. Hindi po ako Iminatics, alam nyo naman po yan. Pero nababago eh. Diba? Nabago ang tingin ko dito kay Cheese. Ganito na rin kay Jinggoy. And hopefully magtuloy-tuloy po sila. Ito lang po ang nakakalungkot. Ang problema natin, si Tambi, ang pinalitan si Chis Escudero. Kaya po, mga kababayan ko, pag talagang, ako sinasabi ko sa inyo, meron ng hindi pagkakasunduan ng kampo ni Bongbong Marcos. At meron na rin talagang matagal ko nang sinasabi sa inyo yan. And I really think, okay, ito ang aking palagay. Papalitan na rin na speaker si Tambaluslos. Gusto nyo malaman kung sino ipapalit? Nagsisimula sa letrang A ang pangalan at ang kanyang huling letra ay E. Joke lang. Hindi ko alam. Basta, kung mangyari. Tingnan nyo. Anyway, papalitan na di umano si Tambi at aatasan. Ito po ang narinig ko sa aking source. May go signal na di umano ni Bongbong Marcos na patanggal si Tambi. At ang kapalit, wag na lang nating sabihin. Okay? Pero, bakit ang sinabi, ang mga korap, ang mga kurakot, ang mga magnanakaw, sinabi ng Diskaya ay nasa Congress, bakit si Chis Escudero ang pinalitan? Bakit hindi si Tamba? Pagka hindi nagkatotoo, yung sabi sa akin na papalitan na si Tambi, ibig sabihin, si Tambi ang talagang may kontrol ng gobyernong ito. Again, tama si BP Sara. Naalala nyo sinabi niya, ang may hawak ng pera ng buong Pilipinas ay si Tambi at si Saldi. Tambi at Saldi.
tumama ngayon, tumutugma, kumukonek. Pero beyond that, weak talaga to si Bongbong Marcos pag hindi niya napapalitan si Tambi. Kasi nagawan niya ng paraan mapapalitan si Cheese. Bakit hindi niya magawa ng paraan si Tambi? Diba? At alam naman natin, gusto niya nang palitan si Tambi. So pag hindi niya napalitan, hindi ibig sabihin, hindi siya nangialam. Hindi lang niya kaya. And we have a bigger problem, mga Pilipino. Pag hindi niya kinaya si Tambi, ibig sabihin, the control is in Tambi. Si Marcos, alam naman nating dati ng display. Pero, mas malaking problema ngayon kasi hindi lang siya display, kontrolado pa siya ni Tambi. That is a bigger problem. Ang tunay na presidente rito, si Tambi. So aantayin po natin. Pinapaalala ko lang itong siyam na ito. Siguro we start supporting them until mailabas ng diskaya yung lahat at ng ebidensya at maituro lahat ng may mga problema. Ako naniniwala ako may kasalanan dito si Bongbong Marcos. Antayin natin kung sino ang magtuturo sa kanya. Yung may malakas na loob.